Sinubukan nga sana mga idol ng New York Knicks na gamitin ang lahat ng option para lamang maipanalo ang Game 2. In fact, halos lahat nagkaroon ng magandang performance, ngunit sa kasamaang palad, nasayang lamang ito matapos silang tuluyang mabaon sa 0-2. Kaya mukhang ubos na ang game plan nga hawak ngayon ng New York Knicks. Lahat rin naman ang kanilang estratehiya nagawa na sa Game 1 at Game 2. Nagkaroon ng magandang shooting, kabaliktaran ang nangyari sa Pacers, sadyang sa huli, talo pa rin sila. Kaya kasalukuyan na nga pong nahihirapan ngayon ng coaching staff kung ano ba ang dapat gawin sa opensa at depensa para makuha ang panalo. At kung sakaling hindi na naman gumana ang gagamiting bagong adjustment para sa Game 3, Game 4, delikado nga pong mawali sila o ma-4-0 sa susunod na dalawang laro. Sa madaling salita, hindi na sila papauwiin pa ng Indiana Pacers sa kanilang bahay. Samantala, kinumpirma ng Los Angeles Lakers magbabalik at mananatili pa rin si LeBron sa lineup ng Lakers, habang ganyan rin naman ang mangyayari sa isa pa nilang star player na si Luka Doncic na inasahang pipirma ng contract extension sa susunod na buwan. Dahil sa naging successful ang Lakers sa pagbabalik ng dalawa sa mga superstar, oras na rin naman upang tuparin ni Rob Pelinka ang pinangako nito sa dalawa na gagawa siya ng paraan para makakuha ng bagong sentro. As of now, pinakamagaling na sentro na maaari nilang makuha si Bam Adebayo na kasalukuyang available sa trade market matapos silang maagang malaglag. Ayon sa lumabas na balita, sisikapin ni Rob Pelinka na kasapin ng front office para malaman kung ano ang dapat gawin o ang presyo ni Adebayo. Pero malinaw na si Austin Reeves ang nag-iisang key player na mayroong pinakamalaking trade value. Kaya delikado talaga siyang gamitin bilang offer sa front office ng Miami Heat para maitandem nila si Adebayo kina LeBron James at Luka Doncic. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Coach Steve Kerr na ang rason bakit hindi nila binibigyan ng playing time si Jonathan Kuminga, hindi nga ito fit kasama si Stephen Curry at Jimmy Butler. Kaya dahil sa sinabing ito ni Coach Steve Kerr, siguradong hindi na kukunin pa ni Kuminga ang qualifying offer niya. Pero ayon sa balita, hindi rin naman papayag ang front office ng Golden State na mawala ito ng basta-basta nang wala silang nakukuhang kapalit. Kaya imbes na pabayaan, gagamitin na lamang ito sa gagawing sign and trade deal. Ginawa rin naman nila ito ang ganitong klaseng bagay kay Klay Thompson at kay Kevin Durant noon, kaya hindi malabo na ulitin nila ito kay Jonathan Kuminga. Bale, isa rin naman si Kuminga sa pinakamagagaling na batang player ngayon sa liga na hindi pa nailalabas ang tunay na talento, kaya siguradong maraming teams ang mag-aagawan sa kanyang serbisyo once na pangkapasok na ito sa free agency. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?